driver at may-ari ng SUV na may plakang 7 na nag-viral matapos na iligal na dumaan sa EDSA busway at nagtangkapang mambangga ng isang lady enforcer. Para sa update, nasa linya si Gerard de la Peña. Gerard, sino itong driver at may-ari ng SUV? Cheryl, lumutang na ang driver at ang may-ari ng luxury vehicle na nahuli sa EDSA busway na may plakang 7. Iniharap kanina ng Land Transportation Office sa media ang driver ng sasakyan na si Angelito Edpan at ang mga kinatawan ng kumpanyang Orient Pacific Corporation na siyang nakapangalan sa rehistro ng sasakyan. Ayon sa LTO, mismong ang kumpanya at ang driver na ang lumapit sa kanila. At Cheryl, kinukwento ng driver, galing sila sa isang restaurant sa Parañaque noong linggo, sakay ang isa pang kapwa niya driver at dalawang investor ng kumpanya papunta sa isang mall sa Ortigas. Nagmamadali raw siya dahil sumakit ang kanyang tiyan, kaya niya naisip na ipasok ang sasakyan sa EDSA busway. Wala naman daw siyang intensyon na sagasaan yung enforcer ng DOTR SAIC na nandito sa kanya, Cheryl. Totoo ba yung bali-balitang may kamag-anak silang senador? Cheryl, kanina sa press conference dito sa Land Transportation Office, hindi kinumpirma ng isang opisyal ng Orient Pacific Corporation yung links nila sa isang senador. Pero alam mo, Cheryl, base sa pagre-research natin, itong Orient Pacific Corporation ay parte ng WELEX group of companies na pag-aari ng pamilya Gatchalian na kung saan nga ay bahagi itong si Senator Sherwin Gatchalian. Cheryl. Okay, yung plaka, peke nga ba yung plaka nila na numero 7? Cheryl, kanina pinapaliwanag sa atin ng LTO na yung plakang nakakabit doon sa sasakyan, yung dito sa Cadillac Escalade, wala raw attempt na kopyahin yung legal na plaka na protocol plate na 7 na ini-issue sa mga senador. So, hindi ito maituturing na peke kasi meron naman daw talagang nagmamanufacture ng mga commemorative plates o itong mga ganitong klaseng plaka. Hindi ito maituturing na peke pero ito ay may karampatang parusa na unauthorized use of plate. Cheryl. Okay, so commemorative plate na number 7, meron? Oo, tama, Cheryl. Kumbaga sa hindi siya attempt talaga to duplicate. Hindi niya kinokopya yung totoong protocol plate. So kumbaga sa dinisenyo lang niya siguro parang pinapaliwanag sa ating kanina ng LTO. Ito yung mga plaka na commemorative lang o yung parang temporary lamang. Okay. Cheryl. Of all the numbers, bakit ganun yung numero na nagkataon pa na connected itong Orient Pacific Corporation sa mga Gatchalian? Na alam naman natin lahat, Senator Win Gatchalian is a senator. Oo, tama yan, Cheryl. Yan yung gustong malaman ngayon ng LTO, kaya mag-i-issue sila ng show cause order doon sa kumpanya para ipaliwanag ito. Kasi mismo yung kumpanya kanina, tinatanong din namin sila kung aware ba kayo, alam nyo ba na merong nakakabit na 7 na plate dito sa inyong sasakyan na nagkakahalaga ng mahigit 18 million. Ang sabi rin ng kumpanya kanina ay iniimbestigahan pa rin daw nila ito. Cheryl. Okay. May iba pa bang plaka na na-recover sa mga salarin? Cheryl, yan, wala na tayong nakuhang impormasyon dyan. Wala nang ibinigay na impormasyon ang LTO kung meron pa silang ibang plaka na nakuha mula doon sa kumpanya o doon sa sasakyan. Okay, Cheryl. ang kanyang rason ay sumakit ang kanyang tiyan. Itong driver ba ito? Yung driver ng company, yung nagda-drive? Tama, Cheryl. Company driver ito at yun niya, kinukwento nga niya, parang galing sa isang restaurant sa bandang Parañaque yung sakay ng sasakyan at ito ay dalawang investors di umano ng kumpanya at sila ay papunta doon sa isang mall sa isang mall doon sa Ortigas. Kaya hinatid lamang niya ang mga ito at yun nga, nagkataon na sumakit ang kanyang tiyan, kaya niya naisip na pumasok sa loob ng EDSA busway para nga naman daw mas mabilis yung kanyang pagmamaneho. Okay. Hindi naman excuse. Maraming ganyan ginagamit na. Lumang storya na yung ginagawang excuse na sumakit yung tiyan. Whether sumakit yung tiyan niya or hindi, alam niya na mali yung ginawa niya. Ano ang pananagutan? Anong mga kaso ang kakaharapin niya? Tama yan, Cheryl. Kanina nga, parang on the spot. Hindi ko alam kung optics lang ito. Sa harap namin ay tinikitan mismo yung driver sa salang reckless driving
kung saan meron itong multa na 2,000 pesos. Ito yung parang attempt daw na saktan yung yung isang lady enforcer na nanita sa kanya. Although sinasabi niya hindi naman daw niya sinasadya dahil automatic yung sasakyan. Kapag nabitawan mo ng konti yung preno, iaandar ng automatic yung sasakyan. Yung isa pang kasalanan na yung isa pang sanction na ipinataw sa kanya ay disregarding traffic sign. Kasi alam naman nating lahat bawal nga pumasok doon sa EDSA busway. Kahit may malinaw na signs na meron lamang mga authorized na sasakyan na pwedeng pumasok doon. At yun ay 1,000 pesos ang multa. At doon sa unauthorized use of plate, 5,000 pesos ang multa para doon, Cheryl. So yun lamang ang mga yun lamang ang mga kasong kakaharapin? Oo, Cheryl, tama yun. At yun nga, bukod pa doon ay pagpapaliwanagin din yung kumpanya kung bakit sila meron bakit sila gumagamit ng ganoong plaka. Regardless, kahit na commemorative, di ba? Sa commemorative plates ba ay both plates sa harap at sa likod ay dapat parehong di ba dapat mayroon yun talagang kung ano yung plaka ng sasakyan? Kasi both, di ba, front and back ay numero 7 yung makikita mo Oo, tama yun, Cheryl. Kaya yun yung iimbestigahan din ng LTO kung bakit, kung talagang commemorative plate lamang ito o temporary plate, bakit parehong bahagi ng sasakyan ay yun ang plaka. Alam naman natin kapag commemorative plate, dapat nandoon pa rin yung original na plaka ng iyong sasakyan. So yun yung magiging bahagi ng investigasyon ng LTO kapag nasamon nila yung mga kinatawa nitong Orient Pacific Corporation. Kailan daw haharap sa kanila itong Orient Pacific Corporation? At dahil, well, obviously, may violation, ano yung kakaharapin ng kumpanya? Because they should be responsible and monitoring, they should know na may ginagamit silang number 7 na, well, as they said, commemorative plate. Oo, tama yun, Cheryl. Sa ngayon wala pa tayong impormasyon kung kailan naharap ito, no? Kasi yung show cause order ay hindi pa rin naibababa. So we'll know later on kung kailan yung mismong date. And tama ka, kailangan natin kulitin ng LTO tungkol dyan dahil kailangan managot itong kumpanyang ito doon sa maling paggamit ng plaka, Cheryl. Yung commemorative plate, binitbit ba nila para masuri? Kasi nung una, ang sinasabi ng LTO nung na-interview natin sa kanila base sa video, fake yung plaka. Ngayon, iba na yung storya. Posibleng commemorative plate. Oo, hindi pinakita sa amin kanina yung mismong plaka, pero yun nga ang paliwanag kanina ni LTO chief ay ito ay wala namang attempt na kopyahin talaga yung mismong protocol plate. So, yan yung mga kasama doon sa investigahan nila. Okay, isa rin, paano ba nagkakaroon ng lisensya or ng permit na mag-create o mag-produce ng commemorative plate? At saan nanggaling itong commemorative plate na 7? Kasi hindi ka naman basta-basta, di ba? Sabi mo nga, it's not an attempt na kopyahin yung mga ibinibigay sa senador. Bagkus ito ay commemorative plate. Pero hindi naman anyone can just make a commemorative plate, hindi ba? Oo, hindi ko lang alam yung mismong ngayon yung mismong patakaran ng ng LTO, pero last I've heard ay parang gusto ng LTO na totally i-ban na yung paggamit ng commemorative plate, pinagbabawal na yung paggamit. Hindi ko lang alam yung mismong batas ngayon, but in terms of yung paggamit ng protocol plates na 7, kanina na pag-alaman natin, Cheryl, hindi pala automatic na ibinibigay ito sa mga senador. Kasi each senator pala is assigned parang 2 pairs of plate. At iyon ay by request. Hindi siya automatic na ibibigay porque kay nanalo bilang isang senador. So, kailangang i-request din. So, yan yung mga titingnan nila yung guidelines sa paggamit. Although kung magkakaroon ng revision sa policy ng paggamit ng mga ito, ay nakadepende raw ito sa Malacanang or sa ating mga mambabatas. Dahil ang LTO daw ay tagapag-implement lamang nitong mga policies na ito at hindi sila yung gumagawa. Yung doon sa number of sets ng plates ng bawat government official na bibigyan, diba? Ng special plates. Pero you might wanna look into yung sa commemorative plate,
Paano ba? Meron ba talaga? May nag-apply? I don't know if you apply that. Meron ba nagpa-approve na pwede silang gumawa ng commemorative plate na number 7? Sino ito? Ilan ang allowed sa mga commemorative plates na ganyan? 'Di ba? Kasi para alam natin, kasi sinasabi nila, it's not fake. So parang lumalabas, I mean, ano siya, legit yung kanilang plate na 7 as commemorative plate. Hindi lang as, someone from the Senate. Oo. Yun din, Cheryl, yung kaya nagkaroon sila ng multa na na 5,000 pesos for unauthorized use of plate dahil itong 7 na plate ay hindi talaga pinapayagan. Kung yung pagkakagamit ng 7 as commemorative plate ay hindi pinapayagan. It's inappropriate, kaya may multa rin ito na 5,000 pesos. Okay. Kamusta yung lady enforcer? Humarap din ba? Pinatawag din ba para makaharap nitong driver na ito? Kanina hindi, wala doon yung enforcer ng SAIC. Ang humarap lang sa amin kanina bukod sa mga officials ng LTO ay itong driver, isang official ng Orient Pacific Corporation at yung kanilang lawyer. Yun lamang yung humarap sa amin kanina, Sherry. Hindi na ba natin naitanong sino yung sakay nilang investors? Investors Oo, ba hindi. talaga? Kasi madilim eh. Oo, hindi nila dinivulge kung yung impormasyon kung sino ba itong mga ito, enforcer lamang, at tinanong din namin kung may liability ba itong mga ito kasi di umano, according to the enforcer, ay nag-dirty finger itong pasahero na ito, di ba? Yung pasahero So, na katabi ng driver. oo, kung yun ay yung pasaherong katabi ng driver, well, regardless, dahil pasahero ito, ay wala raw itong liability. Kahit nag-dirty So finger. Oo, walang liability. At ang may liability lang talaga dito sa incident na ito ay yung driver at yung may-ari ng sasakyan. Unless na yung lady enforcer ang magkakaso sa kanila. Kasi di ba, Tama yun. muntik na nga siyang mabangga at ganun pa yung pagtrato sa kanila, binastos pa, walang respeto, pwede rin. That's the side naman ng MMDA. Tama ba, Gerard? Hindi sa- MMDA ang involved dito. SAIC. Tama ka, Cheryl. Magandang itanong yun. Kung meron bang liability rin yung pasahero na isa. Kasi parang para kang hindi mo ginagalang yung officer of the law, yung traffic enforcer na nagpapatupad lamang ng batas trapiko. So magandang itanong yun sa SAIC kung anong balak nilang gawin dito sa insidente ito. Alright, patuloy na lamang nating babantayan yung development nga nitong kasong ito. Alright, maraming salamat, Gerard de la Peña.